So, nung kayo po yung nagkausap ni Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo ha. Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So Your Honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious for us, an officer, So pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay tao po. So, by all means, Your Honor. By all sasabi means. ko. Yes. Okay. Unang-una, kaya ko siya ginawang chief of police sa Albuera dahil nung nanalo si Pangulong Duterte, hindi pa siya nakaupo sa as president. Meron pumunta doon ng mga tao galing sa Albuera. Kasama doon yung, hindi ko alam kung incumbent or former mayor de la Serna, pumunta kay President Duterte at humingi ng tulong na, sir, sana sir, ma-address mo yung problema sa droga namin sa Albuera. So, tinawag ako ni President Duterte, pinuntahan ko siya, at nandoon itong mga tao na ito, pinakausap sa akin. Sabi ni President Duterte, ikaw na bahala itong mga tao na ito, may problema sa Albuera. So, sabi ko, anong nyo? So, yun nga, droga. So, sir, sabi na, sir, meron kami sanang pakiusap sa inyo na kung pwede, itong tao gawin yung chief of police doon. Kasi lalaban talaga ito at matino ito na tao. Sabadista ito, sir. Matino. So, sabi ko, sino yan? Major ba yun? Captain pa si Espinido noon. O sige, ilagay natin. Kung pag-upo namin, i-assign ko yan doon. So, yun nga, tinawagan niya ng mayor, si Espinido, binigyan ang cellphone sa akin. Sabi ko, Espinido, si General Bato ito, gawin kitang chief of police sa Albuera para i-address mo yung problema sa droga doon, ha? Banggain mo yung Espinosa drug group at linisin mo yung Albuera sa droga. Sabi niya, yes sir. So, yun na, nangyari. Tapos, nung nandoon siya sa Albuera, maganda na ang performance niya. Dahil sa kanya, lumaya si Kerwin Espinosa, nagtago sa abroad, at yung ama ay pumunta sa akin sa krami, nag-surrender. So yun, nag-surrender. Sabi ko, bumalik ka doon harapin mo yung kaso mo, bumalik ka doon sa Albuera. Ngayon, Espinido, ganamit namin intelligence na monitor na doon may mga OFW na tumulong sa atin na malocate si Kerwin Espinosa sa Dubai. Nagdala ako ng tao doon para makipag-coordinate sa police doon sa Dubai na dadalhin si Kerwin dito pabalik. So pagbalik dito, alam nga naman, ang kinasama daw ng loob niya is hindi turn over sa kanya. I-turn over sa'yo na hindi mo man ito operation ng EIDG at CIDG na kunin siya doon sa abroad. So, automatic, dito siya sa krami, imbestigahan siya ng EIDG at saka ng CIDG. So, yun ang nangyayari, sumama ang loob niya. At yun nga, if you can remember, nung isang hearing isa pa to sa kinasama ng loob niya, isang hearing ni Senator De Lima noon na napaiyak pa ako doon sa hearing dahil sinabi ni Kerwin Espinosa na pati daw si Espinido ay humihingi sa kanya ng pera. Yun, sinusuportahan doon niya. Kaya sabi ko, si Espinido na nga lang katiwalaan ko dyan sa pera. Tapos yung pala, tumatanggap rin pala ng pera. Kaya napaiyak ako doon sa hearing. Kasama ng loob ko. But ito, Teda, pagkatapos ng hearing ko, pinuntahan ko si Kerwin Espinosa doon sa AIDG headquarters. Kinaro ko talaga.
totoo ba talaga yung sinabi mo kanina na sa hearing na si Espinido tumatanggap ng pera. Ang sabi naman ni Kerwin Espinosa, sir, pasensya na sir, nasabi ko lang yun dahil masama ang loob ko dahil namatay yung tatay ko. If you can remember, yung tatay niya, Sa kulungan. kulungan, namatay, ni-raid ng CIDG. So, ang sabi niya, nasabi ko lang yun sir, pero ang sa totoo lang siya, si Espinido, hindi yan tumatanggap. Yan siya, pag tinix ko yan siya, sir, na, sir, may kailangan ka ba? Suportahan kita, anong mga kailangan mo dyan? Padala kita ng pera. So masagot daw si Espinido ng mga Bible verses. Bible verses na sagot ni Espinido. So sabi ko, hindi pala talagang totoong tumatanggap si Espinido ng pera. So yun, nagsimula na yung sama ng loob niya.